Inilatag naman ng legal experts ang assessment sa nagpapatuloy na trial laban sa bise. Binigyan din nila kung bakit mahina ang epekto ng mga teknikalidad sa kaso. Narito ang report. Matapos ang desisyon ng House Prosecution Team na i-drop ang pagsalang ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez bilang testigo ng Article 4 o kaso sa umano'y grave threats, ipinaliwanag ni Attorney Rem Joshua Serrano na magandang hakbang ito para maiwasan ang redundancy at pagpapahaba sa diskusyon o di kaya tuluyang paglihis sa tunay na layunin ng paglilitis. Nagiging very legal, very technical at lumalayo na din tayo dun sa main issue ng impeachment, which is to determine kung whether the acts of the Vice President is tantamount to an impeachable offense that would merit her removal from office. So yun yung pinaka-importante dito sa impeachment, sa article na to. Dagdag ni Attorney Serrano, ang pagbabad ng defense team sa typographical errors ay hindi makaaapekto sa katotohanan ng pagbabanta ng bise. Hindi rin aniya ito epektibo pagdating sa impeachment court dahil hindi naman guilt beyond reasonable doubt ang quantum of evidence dito. If we look at it in a criminal case, maybe those typographical errors could serve the interest of the accused. Because it may show that, there was a deficiency in the investigation, hindi na imbestigahan ng maayos yung kaso. So that could merit the acquittal of the accused. But in an impeachment court, medyo mahina yung effect niya if you bog down on technicalities and deficiencies like that. Kasi at the end of the day, you're not trying the person in a criminal case. Sang-ayon din si Attorney Rufino Policarpio III na ang impeachment ay isang prosesong sui generis o may sariling katangian. Hindi rin aniya ito dapat i-overjudicialize dahil layunin ng paglilitis na tukuyin kung fit pa ba ang opisyal sa kanyang tungkulin. Itong proceedings ito naging parang courtroom, it's a lawyer's show of sorts, kasi naging overjudicialized. Ang impeachment po, ang alam natin, di ba, ito ay sui generis. In other words, it is not supposed to be like a courtroom. It is not supposed to follow the rules of court, but it has its own unique personality or character. Meron siyang sariling katangian at hindi siya kailangan gumaya sa ginagawa ng mga husgado. Sa usapin naman ng tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, inihayag ni Serrano na may precedent na ito sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Definitely, there are exceptions to the secrecy of tax records, bank records, and impeachment may be argued as one of those impeachment. And as mentioned, it has been done before. Nagawa na siya. So definitely, pwedeng mag-decide talagang impeachment kung nabuksan yan. And I think for the prosecution, what they need to prove is ano bang extent. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.